Okay, magandang hapon o magandang umaga sa inyong lahat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa health, tatlong baitang week 3. Alamin muna natin ang mga layunin na dapat nating matututunan sa araling ito. Makikilala ang iba't ibang kakulangan sa nutrisyon. Makakapagpahayag ng damdamin tungkol sa problema sa nutrisyon. Ano nga ba ang nutrisyon? Ito ay ang resulta ng proseso kung saan ginagamit ito ng katawan para sa pagpapanatili ng pag-unlad at pagbuti ng kalusugan ng isang tao. Ito po ay tungkol sa ating pangangatawan, pagiging malusog at hindi tayo nagkakasakit. So kapag meron kang sapat na nutrition sa ating katawan o meron tayo ay masasabi natin tayo ay isang malusog na tao at malayo sa sakit. Ano ang malnutrisyon? Okay, so ang malnutrisyon ay napag-aralan noong week 1 at saka week 2. Medyo babalik, i-review lang natin siya ng konti. Ito ay isang kondisyon kung saan sumusobra o nagkukulang sa mahahalagang nutrients ang katawan ng tao. Bata man o matanda ay posibleng maging malnourished. Sa activity sa week 2, mayroong 3 bata doon kung saan inalimbawa na kung sino sa kanila ang may malusog na pangangatawan. So, may bata doon na kulang at masasabi nating malnutrition at may bata din naman na masasabi natin dong sobra ang kanilang nutrition sa katawan, kaya masasabi rin natin silang malnourished sila. Bata man o matanda ay posibleng maging malnourished. So, ang pagkakaroon ng malnutrition ay walang pinipiling edad. Ano ang bitamina o vitamin? Ito ay ang mga masusustansyang kailangan para sa kalusugan ng katawan. Kung wala o kulang sa bitamina, ang pagkain pumapasok sa katawan, nagkakaroon ng panghihina sa resistensya na patungo sa karamdaman ng katawan. So in short po, ang bitamina o vitamin ay nakakatulong sa atin para tayo ay maging malusog at malayo sa sakit. At kung kulang naman tayo sa bitamina ay maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan. Mga uri ng bitamina o vitamin. So, sa araling ito ay mapag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng bitamina, ang kahalagahan, at ang mga epekto nito kapag kulang sa bitamina. Magtungo tayo muna sa bitamina A. Ano ba ang vitamin o vitamina A? Ito ay kailangan upang luminaw ang mata. Ito ay kailangan din para sa maayos na paglaki. Tumutulong ito sa paglaki ng mga buto o bone growth. Ang bitamina A ay nakakatulong sa ating mata at mga buto. Kapag kulang sa bitaminang ito ay nagdudulot ng panlalabo ng mata. May mga bata na sa murang edad pa lang ay may malabo ng mata. Ang kulang sa vitamin A ay isa sa mga dahilan kung bakit ang isang bata ay kulang sa bitamina A. Maaari ring dapuan ng sakit tulad ng sakit sa baga o respiratory infection at pagtatae. Pumunta tayo sa vitamin B o vitamina B.
Ito ay tumutulong para sa muscle building, pagpapalaki at pagpapadevelop ng ating katawan. Ito rin ay nagsisilbing energy ng ating katawan. Kapag kulang sa bitaminang ito ay pagkangalay o ang kawalan ng pakiramdam at panginginig ng ilang bahagi ng katawan. Minsan, kapag wala naman tayong ginagawa, nakakaramdam tayo ng pagkangalay. Lalo na kung tayo ay matagal na nakaupo o nakahiga, di ba? So, minsan nawawalan tayo ng pakiramdam, namamanhid ang mga paa, braso. Okay. So, ano ba ang nangangalay sa atin? Ang ating mga kamay, braso, balikat. Okay po? Pumapalya ang nerve cells na nagiging sanhi ng kirot at panghihina ng nerves. Ang nerve cells ay yung mga ugat natin sa katawan. Kapag kulang sa bitamina B o bitaminang ito ay hindi maayos na daloy ng dugo sa katawan. Paano ba natin malalaman kung hindi maayos ang daloy ng dugo sa ating katawan? Minsan nakakaramdam tayo ng pagkahilo, namumutla, hindi maganda ang pakiramdam, panghihina ng kalamnan o mga muscles. May tiyansang maging lumpo. Okay. So, ang mga kulang sa bitamina ay maaaring prone sila. Pag sinabing prone ay malapit. Maaaring magkaroon sila ng polio o pwedeng maging lumpo. Vitamina B, ang mga kulang sa bitaminang ito ay beriberi, ang isa sa mga sakit na nakukuha sa kakulangan sa bitamina B. Ang taong may beriberi ay nakakaranas ng mabilis na pintig ng puso, igsi ng hininga, at pamamaso ng binti. Vitamina C o vitamin C. Kilala ito bilang ascorbic acid. May mahalagang nutrient na nakatutulong sa mabilis na pagkilom ng sugat at pag-absorb ng iron mula sa pagkain. Ito rin ay pampalakas ng resistensya at nagbo-boost ng immune system. Okay. So, sa mga batang tulad nyo, madalas na inire-required o isinasuggest ng doktor na uminom ng gamot o vitamins na ascorbic acid. Ito kasi ay nakakapagpalakas ng resistensya ng katawan ng isang bata para maging malayo sa sakit. Kapag kulang sa bitaminang ito ay madaling dapuan ng sakit. Katulad nga ng sinabi ko po kanina, kapag ikaw ay kulang sa vitamin C, ikaw ay nagkakasakit. Kaya sa murang edad pa lang, ang mga bata ay inire-required o isinasuggest na uminom ng vitamin C. Pagtaas ng risk ng health disease gaya ng high blood pressure. Ang high blood pressure naman po ay nararanasan ng mga nakakatanda. Scurvy ang karaniwang sakit ng mga kulang sa bitamina C. Ang taong may scurvy ay nakakaramdam ng madalas na pagkapagod, pamumula ng gilagid, at pamamaga ng braso at binti. So kapag simula na kayong makaramdam ng mga ganitong sintomas, ay posible na kayo ay mayroong scurvy. At para maagapan po ito ay maaari kayong kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamina C.
Ano naman ang vitamina D o vitamin D? Ito ay tumutulong sa pagbuo ng mga buto. Madalas na iniuugnay ito bilang sunshine vitamin. Okay. So, napapansin niyo ba yung mga baby, pinapaarawan sila, di ba? Bakit sila pinapaarawan? Ito ay mabuti para ma-develop ang kanilang mga buto. Kaya, ang sikat ng araw daw kasi ay nakakatulong para sa development ng mga buto ng mga babies o lalo na ng mga bata. Kapag kulang sa bitaminang ito ay ang rickets ay sakit na nakukuha sa kakulangan sa bitamina D. Ang rickets ay sakit kung saan humahantong sa pagkasira o bali-baling buto. Vitamina E o vitamin E. Ito ay ang nagpapalakas ng resistensya ng katawan laban sa mga bakterya, virus at pampasigla ng balat at mata. Kapag kulang sa bitaminang ito ay makakaranas ng problema sa daluyan ng pagkain. Maaaring mawawalan ng gana dahil magkakaroon nga ng problema sa daluyan ng pagkain. Panunuyo at pagkalagas ng buhok. Mabagal na pagkaling ng sugat. Kaya kapag kayo minsan naaksidente na hindi natin inaasahan o nadadapa, nagkakasugat, may mga pagkakataon na ang inyong mga sugat ay matagal na gumagaling. Kapag ito ay matagal na gumagaling, ibig sabihin po ay kulang kayo sa vitamina E. Panghihina ng mga kalamnan. Kaya nanghihina ang mga kalamnan, ito ay apektado ang ating mga buto. So, mahalaga po na tayo ay kumain ng pagkaing mayaman sa vitamina E. Mga katanungan. Mahalaga ba ang vitamina? Isasagot lang po dito ay oo o hindi. Magbigay ng isang dahilan kung bakit mahalaga ang vitamina. Ano ang mangyayari kung kulang sa vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, at vitamina E. Mga magulang, nasagot ba ng mga bata ang mga katanungang ito? Kung hindi naman po ay maaaring balikan uli ang presentation na ipinakita ko kanina nang sa ganon ay maunawaan nila uli ang aralin. Para sa takdang aralin, gumupit o gumuhit ng mga larawan ng pagkain na mayaman sa bitamina A, B, C, D, at E. Magbigay ng 5 halimbawa sa bawat isa. Ilagay ito sa isang bond
paper. Salamat po sa matiyagang panonood at pakikinig sa videos. Nawa po sana ay may naintindihan kayo sa aralin natin ngayon.